mga senador, ito po nga mga maanomalya, mga red flags doon mismo sa DPWH project. Bakit? Alam po ninyo na pare-pareho, may 150 million, di ba? Napakarami po niyan. Pero pare-pareho, sa isa naman pong lugar, ganyan-ganyan. And then meron pong 75 million, meron pong mga 90 million, 100 million, 120 million, pare-pareho. Diba? Ang kala pong mga budget allocation. Hindi yung mga may point-point, ganyan-ganyan. Wala, pare-pareho po yan. Ibig sabihin, red flag na yan. Para kay congressman na ganito or para po sa distrito po ng ganyan, ay ganito kung siya na pong bahala. Diba sa mga pinag-uusapan yan, pinag-aaralan po yan kung saan nilalagay. Yan po nangyayari po sa atin eh. Diba? Ewan po natin. This is the connivance or nasa web po tayo, sistematiko, sindikato na nangyayari po ngayon. At ang mga sindikato po ito, ang mga players, ang mga involved, ay mga elected officials o kaya po ay nasa loob ng ating pong gobyerno. At atin lang pong ipagpanalangin, atin naman pong bansa, save our country, the Philippines. Diba? Save the Philippines. Sa ganito pong mga uri ng korupsyon dahil walang mangyayari sa atin kung laging ganito po ang mga senaryo. Sabi nga nila, what country? No? Diba? Kung may country of dreams, may country of, diba? Of hope, sa inyo kong country, anong meron kayo? Country of crooks. Country of flood control. Diba? Ang ganda na po natin pong bansa. Napakayaman po natin pong bansa. But because we elect these crook officials, mga korap na mga politiko na sa political dynasties, nga ang taong bayan. Tayo din po ang dapat sumisi sa ating sarili because we elect the leader na korap. Sisihin po natin ang ating sarili. Too late. Kung dati kayo po ay, di ba, pinapalandakan at ngayon ay bumabaliktad, siguro it's proper time na di ba, i-inform po natin. Hindi naman po sasabihin na i-educate po natin mga kawain, kundi i-inform lang po natin kung anong nangyayari. Kaya iwasan po natin yung pong mga fake news, mga disinformation, baka yan po yung nababasa po ninyo na nilabas po ng mga politiko. Na dyan po kayo nadadali. It's not about money. Hindi po ito sa 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 na bibigay po sa inyo. Kundi ito ay para po sa ipong mga anak, sa mga susunod po na henerasyon natin pong bansa. Porket may pera na sa panahon ng eleksyon, yan na po ang ating pong magiging basihan. Hindi. Kaya, we get the government that we deserve. We elect the corrupt leader. We have the corrupt government. Mga kabombo. So yan po ang ating pong pag-isipan. Ngayon, sawa na po tayo, galit na galit po tayo yung puot eh. Nakaka-negative vibes na po sa atin. Siguro, right now, alamin muna natin, then pagkatapos po nito, atin naman pong yung pong puot po na yan, galit po na yan, ay ilagay po natin sa isang box, and then sarahan at ilagay po sa cabinet. At ilabas po natin sa 2028 mga kabombo. Sa 2028, kunin natin yan. Alamin po natin ano nangyari. Dahil hindi po tayo makakalimot at never tayo malilimutan ang mga nangyari po ngayon at ginagawa. Imbis naman po na kaginawaan ang ibigay po sa atin sa pamagitan po natin pagbabayad po ng tamang buwisa. Pero ngayon, di ba, tayo nahihirapan dahil po sa mga korupsyon dito sa mga proyekto, serbisyo at programa ng ating naman po gobyerno. Dahil po yan sa mga corrupt leaders.